وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله جل وعلا على التوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام، هذا الدين دين الله جل وعلا، وهو الدين الباقي إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني اللي هو هذا الإسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر. وبر يعني خيمة، ولا مدر مبني بناء، سيدخل في كل بيت وفي كل مكان، حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. خلاص، هذه قاعدة. ولكن السؤال، معنى هذا الخلاصة، هذا الحديث يعني أن هذا الدين منصور، سيصل إلى كل، سيبقى إلى وينتشر في كل مكان، ويدخلون الناس، في كل الناس، والناس يدخلون، ولن يبقى بيت إلا يأتيه الإسلام، سواء كلهم أو واحد منهم أو اثنين في آخر الزمن. لا، الآن ليس في آخر الزمن، هذا سيستمر إلى قيام الساعة، من بداية عهد الرسول إلى الآن. وهذا مطبق الآن، يعني أوروبا وروسيا، أتحداك، يعني في كل حارة لازم في أحد مسلم، صح ولا لا؟ في كل مكان لازم مسلم، في كل مكان. Tama. Mga kapatid sa Islam, ang lahat ng papuri, luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay lubusang tunay na nagpapasalamat sa Allah sa mga pagkakataon at pagtitipong katulad nito. Alhamdulillah sa lahat ng mga biyaya ng Allah. Alalahanin ninyo mga kapatid, itong relihiyon na ito ay relihiyon ng Allah. Dahil ito ay relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom. At ang sinumang nagabayan sa relihiyong ito ang siyang tunay na mapalad. Ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang ibig sabihin nito ay walang makikita tayo sa anumang uri ng anumang mga pamamahay, pamayanan, saan man lugar, maski hanggang ngayon, noon, hanggang sa magunawang mundo, maliban na may mga nagmumuslim. At kung sino ang gagabayan ng Allah, magagabayan ng Allah. Makikita natin yan mga kapatid, may mga lugar sa buong mundo na minsan akala mo walang Muslim, pero meron. Minsan hindi lang born Muslim, kundi ito'y mga balik Islam. Dahil ito ay relihiyon na tunay na tayo ay mapalad sa relihiyong ito. Alhamdulillah. جزاك الله خير. بقي الآن أن نعرف إذا كان هذا الإسلام سينتشر بأي طريقة سينتشر، عن طريق من سينتشر، من سينشره. هذا مسؤوليتي أنا، ومسؤولية أمر الله، ومسؤولية اسمك داود، وهذا وهذا وهذا، وكلنا هذا مسؤوليتنا، هذا مسؤوليتنا. أما الإسلام سينتشر، هذا أمر الرسول، خلاص كلام الرسول لا ينطق عن الهوى، واقع. ولكن بمن سينتشر؟ إذا نمنا وتركنا الإسلام وتركنا الدعوة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا. نعم، فسوف يأتي ناس في أوروبا ينشرون الإسلام، ناس في روسيا ينشرون الإسلام، ناس في الصين ينشرون الإسلام، وهكذا. إذن أيها الأحباب، لنكن نحن الذين عن طريقنا ينتشر الإسلام. Ang relihiyong ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom. Dahil ito ay mananatili at ito ay relihiyon ng Allah at paprotektahan ng Allah. Ako, ikaw Dawood, siya, tayong lahat, ano ang sa atin? Ano ang nararapat sa atin? Ito ay obligasyon. Ito ay pananagutan. Ano ang nagawa mo sa relihiyong ito? Dahil ito ay mananatili. Maging tumalikod man tayo, hindi man tayo gumawa sa relihiyon na ito, hindi man natin ito ilaganap, mananatili ito at lalaganap. Ang pinakatanong dito, anong nagawa mo? Ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin na may parating. Magkaroon ng kaalaman, may parating ang relihiyon na ito, dahil ito ay pananagutan natin sa araw ng paghukom. Ganito ito kahalaga. Ayon dun sa hadith ng hadith, hadith dhakarta ya Sheikh? اللي هو الذي استدلت بالحديث
ay تتولوا wa in tatawallaw, sabi ng Allah, kung kayo ay tumalikod, magpabaya sa kanyang relihiyon, papalitan kayo ng Allah ng mga pamayanan na silang ito ang magsisigawan ng relihiyong ito at hindi sila kailanman magiging katulad nyo ng mga pabaya. Allahu Akbar. So makikita natin ito mga kapatid sa Europa, sa Amerika, lahat ng mga lugar na makikita mo na bigla na lang may mga komunidad na nagmumuslim. So kailangan tayo ay maging masigasig at ang ating pananagutan wag nating kalimutan. وهنا أنا أقول يعني نحن مسؤولون عن هذا الدين. هذا الدين أمانة عندنا، أمانة في عندنا. نعم سيسألون الله عنها يوم القيامة. وأنت أيها الشخص الذي لم تكن مسلما وهداك الله الإسلام، هذه أكبر نعمة على وجه الأرض أهداك الله إلي فيها، أهداك الله إياها على طبق من إيش؟ من ذهب. أي نعمة تكون والله لا تساوي هذه النعمة، لأن أي نعمة مصيرها تنتهي بالدنيا هذه مهما كانت، لكن نعمة الإسلام لا، هي اللي سوف تقذفك إلى الجنة. فهذه نعمة عظيمة، ولذلك هذا النعمة العظيمة اللي أعطاك الله إياها على طبق من ذهب يجب أن تزكيها، تدفع زكاة هذه النعمة. ما هو زكاتها؟ أنا الآن هداني الله، كنت كافرا، كنت مجرما، كنت عدوا لربي، كنت أكره رسولي، كنت أكره هذا القرآن الكريم، كنت لا أرى هذه الأشياء كلها، وكنت أشرك بالله، وكنت ما أعطي الله حقه، أجعل معه آلهة، فهداني الله وأعطاني هذه هداية على طبق من ذهب. إذن أذهب للآخرين المساكين وأرحمهم رحمة عظيمة، وأقول ما أتركهم يذهبون إلى النار، وأدعوهم بكل ما أستطيع. أولا أدعوهم بالحب، أدعوهم بالأخلاق، أدعوهم بالتعامل، أدعوهم بالهدايا، وأدعوهم بالكلام الطيب. صدقوني سوف يستجيبون لي والله العظيم. Subhanallah. Mga kapatid, ang relihiyon na ito na napakahalaga at ito nakasalalay ang ating kaligtasan, mananatili ito. At ngayon, dahil ikaw ay kasama sa nagabayan, na dati ikaw ay sumasamba sa mga ribulto, ikaw ay hindi Muslim, ngayon ay nagabayan ka sa Islam, sa kapahintulutan ng Allah, alalahanin niyo na ito ang pinakamalaking biyaya sa inyo ng Allah. Pinakamalaking biyaya, mahigit pa sa anumang uri ng yaman, ng mga ginto, pila ko anuman, dahil ito ang tanging kaligtasan natin dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Dahil ikaw ay nagabayan sa Islam, na kung saan ito ang relihiyon na pinili ng Allah sa sangkatauhan na dapat isabuhay. Ngayon, ano ang dapat sa'yo? Ipamalas, ipakita, dahil ito ay obligado na ikaw ay nagabayan ng Allah at gusto mo ang mga tao, ang iyong mga mahal sa buhay, pamilya, kailangan iparating, ipadama sa kanila ang pagdadakwa. Dahil ang relihiyon na ito ay hindi tayo sakim. Ipinaparating natin ang kaligtasan at katotohanan sa sinumang gustong tumanggap. Nasa sa kanila kung hindi, importante iparating sa atin, iparating natin sa kanila. Ang mahirap yung hindi ka gumagawa, wala tayong tinutulong. Kaya tama ang ginagawa natin, kayo na nag-aaral, dahil ito ay kasangkapan natin na sa balang araw. So kailangan ang pagdadawa sa mga tao, kailangan maipakita mo sa kanila ang una, al-hub, ang pagmamahal sa kanila. Mahal kita, inay, itay, mga kaibigan, kamag-anak, ayaw ko na manatili kayo sa dilim at gusto ko kayo ay magabayan, tanggapin ang Islam. Pangalawa, ipakita ang mabuting pag-uugali, al-akhlaq. Hindi dahil ikaw ay nag-Muslim, walang nagbago sa pag-uugali mo. Dahil ang Islam na ito ay relihiyon na kapayapaan at nandito yung tunay na mabuting pag-uugali. Pangatlo, pagbibigay sa kanila ng pag-uunawa at pag-intindi sa kanila at habag at awa, at ganun din pagbibigay ng mga regalo kung mayroon man tayong pwedeng pamigay sa kanila, ang pakikitungo ng mabuti sa kanila. Yan, dahil wallahi sabi niya, kung ito'y mapapakita natin sa kanila ng Islam na ito ang tunay na totoong relihiyon, dahil ito ang tunay na totoong relihiyon at ginanap natin ang dapat, makikita natin sa awa at habag ng Allah sila'y magagabayan. بسأل سؤال وأسألهم من الذي يريد الجنة يرفع يده. Sino ang gusto niya ang paraiso, itaas ang kamay? Kullu.
وأنا معك. أنا الله كذلك. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. طيب. اللهم ادخلنا في الجنة. آمين آمين، جزاكم الله خير. أنا يا أحبابي، الله أكبر، أريد أن أسمع الأسبوع القادم أخبار جميلة منكم. كل واحد منكم سيدعو واحد ويسلم على يديه، زين، ثم يأتي الأسبوع القادم، الأحد القادم سأحضر وأسألكم وتقولون الحمد لله أنا أسلم على يدي واحد اثنين، واحد اثنين، لأن هذا رصيد لك أنت، رصيد لك أنت، يصير لك عداد يشتغل، زين، وأنت نايم وأنت قايم وأنت تأكل وأنت تشرب والعداد يشتغل. أي شخص يسلم على يديك، أي واحد يسلم على يديك وأنت نايم وهو يتوضأ ويصلي ركعتين أو يقرأ قرآن أو يقول لا إله إلا الله أو كلمة جميلة أو يفعل شيء، الحسنات تأتي إليك أنت. الله. هو يأخذ حسناته، لكن أنت كذلك يدخل في رصيدك. فإذا كان آخر سلم على يديك صار الحسنات مع جهتين، إذا إن شاء الله الجنة بإذن الله مضمونة لكل من يدعو إلى الله ويسلم على يديه ناس، لأن خلاص من دل على هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور. إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي وأسمع منكم كلام جيد أنه أسلم على يديكم ويكون لي كذلك أنا أجر، أشارككم في الأجر بإذن الله. بإذن الله. Mga kapatid, dahil nalaman natin ang kahalagaan ng pagpaparating, mga mahal ko sa Islam, sabi niya. Gusto ko, sabi niya, sa susunod na linggo, inshallah, kung ipapahintulot ng Allah na magkikita-kita tayo. Ngayon, hanggang sa bago dumating na araw na yon, gusto ko ang bawat isa sa inyo, tatanungin ko, nagsimula na ba kayo o meron na ba kayong naanyayahan? Ha? لازم كل واحد يتكلم. إما واحد دخل أو إما ما في دخل. Ha? Mayroong mang tumanggap o wala, magre-report kayo dito. Nagsabi ako ng Islam, hindi nakinig, okay yun. At least meron kang report. Alhamdulillah, may nag-Islam sa pamamagitan ng pagtuturo ko. Alam nyo ba na kung sino yung mag-Islam sa pamamagitan ng paggabay ninyo, dahil ang gabay mula sa Allah, pero tayo yung gagawa ng kilos, tayo ang magiging instrumento. Ikaw ay natutulog, nagpapahinga, pero nagmuslim ang isang tao dahil sa pagtuturo mo, dahil sa nagabayan mo siya, dahil sa ginawa mo, ikaw ay mayroon kang nakukuhang gantimpala na walang kamatayan. Nag-ablution siya, gumagawa ng kabutihan, binibigyan ng Allah ng kabutihan, ang dahilan nun dahil ikaw mayroon ka ring porsyento. O di ba? Walang kawalan yun, mga kapatid, kaya wag natin kalimutan ito. Inshallah usbul qadim. Biidhnillah. لكن الأسبوع القادم ممكن ما في درس لأن يوم الوطني. اليوم الوطني هو يوم السبت الظاهر. السبت ويوم الأحد يكون ما في أي الشركات والمدارس. خلاص. الذي بعده جيد. إن شاء الله يصير اثنين. ما شاء الله. Okay, kasi baka wala tayong pasok sa next week kasi National Day, di ba? Sa Saturday tapos sa Sunday gagawing holiday yon. So baka hindi tayo magkikita. So sa next week uli after 2 weeks. So ngayon magiging dalawa na ngayon ang report ninyo. Buuin niyo yon. Nag-report kayo, mayroon kayong naparatingan. Wala yung mga kapatid, nakikita natin simple lang ito, pero napakahalaga nito. Dahil ang sino mang magbigay ng gabay, siya ay bibigyan ng Allah ng gantimpala na hindi mababawas doon sa gantimpala ng tao na bigyan ng gabay at ikaw ay kasama. Subhanallah. Ito yung tunay na, ano ba tawag doon? Pyramiding? Nakaupo ka lang tapos kumikita ka. Ito yung totoo. MashaAllah. جزاك الله خير. وآخر نصيحة يا شيخ. نعم نبي نختم احنا. نعم طبعا نحن ندل الناس على الله، ندل الناس على الله، وطبعا قد تجتهد ولا يسلم أحد أو ما يستجيب لك أحد، هذا طبعا ليس يعني خطأ، لأن الله يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ابذل أنت ابذل واحرص كل الحرص أن يسلم أحد على يديك، لأنه إذا أسلم أجره لك. هذا القصد بس. والله يجزاكم خير وشكر الله لكم، بارك الله فيكم وأثابكم. ما شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قبل أن تمشي, mga kapatid, importante ginawa natin. Iparating mo, kailangan may parating natin. May nagmuslim o wala, importante nakuha natin ang gantimpala. Dahil ang gabay ay mula sa Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hindi mo naisin Muhammad kung sino magagabayan na gusto mo, ngunit siya ang Allah ang magbibigay ng gabay. So importante sa atin gawa,
ang resulta ay mula sa Allah. وقبل أن تدعو ادعو ربك. أيوة. يفتح قلبك. قل يا رب يا رب. نعم. إن الله يفتح قلبك. Bago tayo magda'wah, bago natin iparating ang Islam sa mga taong ito, sa mga mahal nating buhay, mga kapitbahay o mga kaibigan, magdua ka sa Allah. Ya Allah, sana gabayan mo siya. Ganun yun. Kasi pag tinanggap ng Allah, maaaring magabayan siya. Kasi minsan may mga tao na maski matalino, alam na nila yung Islam, tanggap na nila, pero hindi pa rin sila ginagabayan ng Allah. Lianna akhir mada yaqul fil Quran al-Karim, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Subhanallah. Alayna faqat al-balagh ya Sheikh. Okay mga kapatid. خلاص يا شيخ. خلاص بارك شيخ الله بارك الله فيك كتب الله أجركم حياكم الله. إن شاء الله الكلام طيب إن شاء الله. نعم. قل ما رأيكم بالكلمة جميلة. Ano daw ang natutunan ninyo? Mabuti daw itong nahibahagi niya sa inyo? Mumtaz. Napakaganda. Ya Sheikh, napakaganda. Anta kalam hada. شيء أيوة napakaganda. نابقدندا. شو معناها هذه؟ أنت قول maganda. يا قول maganda أنت. مقندة. ما شاء الله. تكبير. الله أكبر. شو معناها هذه؟ يعني جميل جدا. والحقيقة بقول كلمة، يعني لاحظت ما شاء الله تبارك الله، يعني الإخوة والله هذا طيب، الكرم موجود ما شاء الله، والكرم ترى يحبونه العرب جدا، يفرحون به، والله أنا أشوف الكرم عندكم ما شاء الله شيء جميل، شيء مفرح والله. جزاك الله خير. Mga kapatid, totohanin niya, nagagalak siya, natutuwa siya, nakikita niya kayo. Mahal daw niya kayo sa Islam. Ang mga Arab, itong mga ganitong pagtitipon, yung pagiging open natin sa kanila, mahal na mahal nila ito, mahal niya kayo. Haula yuhibbunaka ya Sheikh. Allahu Akbar. Anta qul mahal ko kayo. mahal ko kayo. أيوة. mahal ko kayo. جميل. تكبير. ما شاء الله. أحبكم. حياك الله يا شيخ. أسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة على سرر متقابلين. Amin. Iniling ko sa Allah na tipunin tayo sa paraiso katulad ng pagtitipon natin ngayon. Amin ya Rab. حياك الله يا شيخ. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. Pengin ng upuan. Masya Allah. Alam mo, minsan yung sinasabi nilang ano, yung tiba tayo. Ha? Tiba. Ano yung pag sinabing tiba tayo? Ha? Jackpot. Ang tunay na tiba tayo, bro, magda'wa. May maniwala sa'yo, may tumanggap, may nakinig, kaliwali. Kasi siya ang Allah magbibigay ng gabay. Sa'yo lang iparating. Ang problema sa atin, may mga Muslim, may alam na pwede na nilang iparating, pero ayaw nila magda'wa. Ayaw nila magparating, di ba? Huwag kayong mahiya. Ang ikahiyan ninyo, yung sa araw ng paghukom, makikita nyo yung mga gantimpala ng mga taong marami silang na nakuhang gantimpala dahil sa kanilang pagdada'wa. Oo. At ang pagdada'wa, mga kapatid, ang pagdada'wa, hindi lang yung magparating ng ito ang Islam. Ang pagdada'wa o pagpaparating ng Islam ay sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali. Wallahi. Actions speak louder than words. Pakita mo yung Muslim malumanay, pakita mo yung Muslim yani mapagkumbaba, yung Muslim maganda ang pakikitungo, hindi sinungaling, totoo siya, di ba? Subhanallah, napakaganda yung ganun. Halimbawa, ikaw isang Muslim, nagtitinda ka, tapos may bumili sa'yo, meron siyang sukli na 50, tapos nakalimutan niya, ihabol mo. Manang, nakay sukli ka ron, kay nalimutan man mo, kay nagtigulang naman. Oh, so pag nakuha niya yun, mangutan, nagyapon siya. Unsa di ay kadong Muslim man kadong? Oh, nga naman. Kasi kaniyang among relihiyon nagitudlo sa amo na dili mi mangawat o dili mi magkuhan sa mga tao. Di ba, bro? Wallahi, totoo yan. Subhanallah, ang pag-uugali at ito ang dahilan kung bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtagumpay sa Islam. Ngayon, ngayong gabi pala. Ang gabing ito ay kukunin natin ng isa sa mga kabanata sa Quran.
na dito makikita natin kung pangatlong bahagi daw ng Quran, thuluthul Quran. Pag nagbasa mo ng 3 beses o di kaya 10 beses, para mo nang binasa ang Quran ng buo. Sa gantimpala, ayon sa ibang mga pantas. Bago natin ito kunin, balik tanaw tayo sa kahapon. Di ba? Maganda yung nagbabalik tanaw. Di ba? O ayon yung isipin yung kahapon? Ha? Kailangan minsan naisip yung kahapon dahil yung kahapon na yun ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Hindi, Ustad, kasi kahapon na yun eh. Tapos na yun, hindi mo na may babalik. Oo, hindi may babalik. Pero yung aral ang kukunin mo dun. Di ba? Ang aral. Anong nangyari sa'yo? Nagkasala ka, umatay ka, nangalunya, ito ang ginawa mo. Huwag mo na balikan yun. Ang aral mo doon, nakalabuso ka, napahiya ka, ito nangyari sa'yo, kukunin mo yung aral. Ang aral ng kahapon ang kukunin natin. Ang mga kahapon ay hindi na ito maibabalik pa. Correct, totoo. At wag yung isipin ng tao yung pag-ibig na sabi niya na yun ang pinakaano. Kasi makakatulad mo si Baltasar nung siya ay gumawa ng sulat na nagsulat siya para kay Celia. Kung pagsaulan kong basahin sa isip, ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap pa kayang natititik, liban na kay Silyang namugad sa dibdib. Kailangan mo mag-move on, bro. Huwag yung pag-ibig na yun mabuang man ka. Tapos na yun. Subhanallah, ang mga aral, mga kapatid, sa mga kahapon ang siyang magbibigay sa atin ng linaw. Okay, anong natapos natin kahapon nung isang linggo? Ayatul Kursi. Ano ang ibig sabihin ng kursi? Allahu Akbar. Kasi pag kursi, akala mo ito, upuan. Hada yusama maq'ad. Ang kursi, ayon sa mga patas, ay kung ano ang naapakan na pag ikaw ay nakaupo, yun ang apakan nun. Ang Ayatul Kursi, pag binasa mo, ano ang mangyayari sa'yo? Isang protection po yun sa shaitan. Ha? Proteksyon para kay Satanas, para hindi sa'yo tatabi si Satanas, di ba? Ang Ayatul Kursi, subhanallah, ano pa ang nasabi natin dito? Mafadlu Ayatul Kursi. Ang pagitan ng yung Oh, mashallah. yung jannat, ang yung kamatayan lang. Anong pagitan ng kamatayan at saka? Pinasa mo yung ustad, paraiso ka na, tapos ang pagitan lang, yung kamatayan lang. Kamatayan. Correct yun. Hadith yun ng propeta. Nasambi niya. After part sala. Oo. Every after sala o di kaya bago ka matulog. Basahin mo ng gabi. Kung mamamatay ka noon, insyaallah, paraiso. Basahin mo ng umaga. Kung mamatay ka ng umaga, insyaallah, paraiso. Ganito kahalaga ang Ayatul Kursi. At ito ay isa sa mga a'adhamu ayat fil Quranil Karim. Diyan natin makikita yung mga katangian ng Allah nung sinabi niya, di ba? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ma ma'na al-qayyum? Nakuha natin yung qayyum na nalimtam na ninyo, kumain lang kayo ng binangkal. Anong qayyum? Ma ma'na qayyum? Oh, tamo? Hindi, al-hayy, yun ang laging buhay. At ang buhay ay dalawang klase. Buhay na buhay ng Allah na walang simula, walang katapusan. Pangalawang buhay ay ang buhay na nilikha niya na may simula at may katapusan. At yun ang buhay ng lahat ng kanyang mga nilalang, ng kanyang mga nilikha. Ang buhay ng Allah, siya lang ang nagtatangi doon. Ang Qayyum, Mama'an al-Qayyum, siya yung Tagapangasiwa. Ismul mubalagha al-qayyum bima'na ito yung laging nagpapanatili. Laging nagpapanatili sa lahat ng anumang nilikha niya na anuman ang gusto niya at naisin niya. Nilikha niya ang mundong ito, pinatili niyan ang araw at ang buwan, yan lang ang inyong pag-ikot-ikot. Kayo rin ang mga tao, ito yung dapat na lahat ng mga nilikha niya ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ito ay faqaddarahu taqdira. Siya ang nagbigay ng tunay na pagbibigay ng natural sa kanyang pagkalika. Okay, ngayon pupunta tayo sa Surah Al-Ikhlas. Anong pangalan nito? Surah Al-Ikhlas. Hindi lang Surah Ikhlas ito. Marami itong mga pangalan. Sinabi ng mga pantas. Ang mga natatandaan lang natin, Suratul Ikhlas, ito rin yung sinasabi nilang Surah At-Tauhid. Inshallah. Suratul Tauhid. Pangatlo, ito din yung sinasabi nilang Surah Al-Asas. Dami ano? Suratul Ikhlas, Suratul Tauhid, Suratul Asas, Surat Qul Huwa. Qul Huwallah. Yan. Marami pa. Yung mga iba, hindi ko matandaan yung mga aya na sinabi nila ang patungkol dito. Bakit ito sinabi na Suratul Ikhlas? Kasi Suratul Ikhlas li'annaha istamala bitawhid. Wa tawhidullah subhanahu wa ta'ala li'ibada yahtaju ilal ikhlas. Kaya sinabi na ikhlas. Dahil Suratul Ikhlas ay kabanata na tunay na pagkadalisay dahil ang relihiyon ng Allah ay ang pagkaisa ng Allah. Ang pagkaisa ng Allah sa pagsamba sa Kanya sa tawhid, kinakailangan na dalisay ka. So, ibig sabihin, ito, nagpapatunay na ikaw ay tunay. Puro ang paniniwala mo. Suratul Tauhid. Bakit tinawag na Suratul Tauhid? Kasi alos lahat ito ay tauhid. Qul huwallahu ahad. Ahad, tauhid, nag-iisa si Allah. Allahu samad, nag-iisa siya na sandigan ng lahat. Ang lahat ng pangangailangan ng tao nakasalalay sa Kanya. Walang pwedeng magbigay. Tauhid, lam yalid, hindi siya nanganak at hindi siya kailanman ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at walang kailanman katulad siya ng kahit sinuman. Nag-iisa siya. So tauhid yun, di ba? Suratul Asas, mama'anal asas. Ha? Anong asas? Ta'rifu na mama'anal asas? Maasas. Oh, mga pagali ko sa Maguindanao. Katawan ka ni patalo na asas. Ha? Ni patalo na asas. Ha? Mga Bisaya. Oy, congratulations Jibril, mashallah. Naintindihan namin na wala ka ngayon. Manood ka na lang, bye. Okay, Bisaya. Sino pa yung Bisaya dito? Nawala lang si Jibril. Mamaan ng asas. Ay, asas na, ang asas, yun yung foundation. Haligi, tibay. Asas. Yun yung original. Di ba? Ginaniyasas yan. Yan ang asas. Yan yung original niya. Yan yung haligi niya. Yung tibay niya. Anong original niya? Ang original ng Islam, kailangan maniwala ka ng Allah ay isa. Hindi pwedeng dalawa. Di ba? At surah Qul Huwallah. Bakit? Pag narinig daw ang qul, mamaan al-qul, fi'il amr, sabihin. Ay ma'na al-qul, hada sabaka biha as-su'al. Ang ibig sabihin na sabihin ay may nauna na dito na patanong. Di ba? Nagkakaintindihan tayo? Anong sinabi mong may nauna na patanong? Oo. Halimbawa, sinabi ko sa iyo na, Abdul Aziz, sabihin mo sa kanila na ang pinupuntahan lang natin dito ay pag-aaral. May nauna ng patanong. Anong patanong? May nagtanong sa iyo. Ano ba ang ginagawa niyo dyan? Umiinom lang ba kayo ng mga tuba? Tuba? Ano ba yun? Ano yun yung kwan? Umiinom kayo ng kahwa?
Saan galing? Nawala lang si Jibril. Steph, Siya live yun. pwede mo ba edit yan, Ismael? Nasa ano? Hindi na ma-edit. Pasensya, tao lang. Nagkakamali tayo. Wala si Jibril eh. Wala si kwentuhan lang kasi. Wala si Bro Jibril. Wala naman si... Unscripted yun. Astaghfirullah. Ibig sabihin, yung iniinom natin, ano yung iniinom natin? Ginger. Yun ang gusto ko sabihin kanina. Ang aral na makukuha, ang tao ay tao lang. Tao lang. Nagkakamali. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Pero balikan natin yun. Yung call, yung sabihin mo. Ibig sabihin, may nauna na ng patanong. Di ba? Katong, uy, Abdulaziz, sabihin mo sa kanila na nagtitipon tayo dito dahil sa pag-aaral, pag-inom ng kape, oo. Ibig sabihin, may nauna na nagtanong, ano ba ang ginagawa nyo dyan? Nakuha nyo? Ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang call, yung sabihin ay mayroon ng nauna na nagtanong. At ito nga ang nangyari. May mga nauna nang nagtanong at ano ang dahilan kung bakit ito bumaba. Subhanallah. Una, ang Suratul Ikhlas, anong palagay nyo? Ito ba ay Makkah na aya o ito ay Madina? Makkah? Naipadala ito sa Makkah? Ha? Madani? Mashallah. Mga ulama, nagkakaiba-iba. May Madani, may Makkah. At yan ang totoo. May mga ulama na nagsabi na Makkah, may nasabi na ito ay Madina. Na ipadala. Kasama dito sina Ikrimah, pero si Ibn Abbas nasabi niya, ito ay Makkah. Kasi ito ay patungkol sa kaisahan ng Allah. Patungkol sa pagka-Diyos ng Allah. Yung mga nagsabi na ito ay Madina, dahil doon sa sinabi nila kung anong dahilan kung bakit ito bumaba. Unang dahilan kung bakit ito bumaba, ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, tinanong ng mga musyrikun, al-musyrik, ang mga nagtatambal na mga Arabo, ang mga Quraysh, kay Propeta Muhammad, Ya Muhammad, sif lana man huwa rabbuk. Sino ang iyong Panginoon? Sino ba ang iyong Panginoon na sinasabi mo siya ang Allah? So, walang alam si Propeta Muhammad, layan tikuan nilawa, para mapatunayan niya na siya ay tunay na propeta. Dumarating si Jibril, ito, bumaba ang aya na ito. So, yun ang sinasabi na, ito ay Makkah. Yung iba na nagsabi na ito ay Madina, bumaba daw sa Madina dahil yung mga Hudyo. At yung mga Hudyo, marami sila sa Madina. Di ba? Ang mga Hudyo, nagtanong sila, Hada Allah wa hada khalqullah, faman khalaqallah. Tinanong ng mga Hudyo. Sabi mo, Muhammad, okay, yan ang Allah na sinasabi mo. Hada Allah, ito ang Allah at ito ang mga nilikha ng Allah. Ngayon, sino ang lumikha kay Allah? Waliyaudu billah, astagfirullah yadal kalam. Tamo? So sabi nila, okay, sinasabi mo yan ang Diyos, yan ang Allah, at ito yung mga nilikha niya. Ngayon, sino ang lumikha sa kanya? So yun yung sinasabi nila na Madina. Ito bumaba dahil sa mga kanilang mga maling paniniwala, maling pananaw, at para sa pagpapatotoo sa kanila ang sinasabi ng Qul huwallahu ahad. Bago natin kunin ng tafsil itong Qul huwallahu ahad o Suratul Ikhlas, ano yung mga fadail? Ano yung fadlu hadal Quran? Yung kahigtan niya, kahalagaan niya. Ayon sa mga pantas, ito ay tumitimbang ng 1/3 ng Quran. So basahin mo ng 3 beses, parang nabasa mo na ang Quran. O di kaya 10 beses nabasa mo na ang buong Quran. Pero yung paliwanag ng ibang mga pantas, hindi ganon. Ngunit ito pa lang ay nagsasalarawan o kasing tulad. Dahil siyempre, mas malaking gantimpala na buong-buo na nabasa mo yung Quran. Kaysa sasabihin mo, babasahin mo lang ng, okay lang naman pala eh, basahin lang natin 3 beses, 10 beses. Parang hindi na natin binasa ang Quran ng isang
lahat, di ba? So yun lang basahin natin. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ganito kahalaga dahil nandito yung asas, yung pang-pondisyon ng Islam, pondisyon na kung sino si Allah, ano siya, ano ang patungkol sa kanya, at dito yung pondisyon ng Tauhid. Okay? Sil wahid, khud inta. Bigyan mo ito siya, bro. At ito yung pondisyon ng Tauhid, di ba? Ito yung nag-uugnay na ang pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pondisyon na patungkol sa kanya, di ba? Okay. So makikita natin ay ang nangyari doon sa pagiging kahalagaan niya ay pag binasa mo ito ay kasing tulad na nabasa mo ang Quran ng buo. Ayon sa iba. Dahil nga doon sa kahalagaan, dahil doon sa mga nandoon ang pagpapahalaga, ang patungkol dito sa Qul Huwallahu Ahad. Itong Qul Huwallahu Ahad o Suratul Ikhlas, ito ay ika-112. 112 ng kabanata sa Quran. At ang aya nito ay 4. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ang kanyang aya. Tapos ang kanyang kalima, yung mga kalima niya ay ito ay 15. Tapos ang mga harf, yung bawat letra nito ay ito ay 47. Kung isa-isahin mo, babasahin mo yan lahat, yung mga harf niya, 47 lahat. Kung tutusin, napakaikli lang siya. Pero napakabigat ang timbangan niya. Yun nga sinasabi ko para siyang sa Quran. Bakit? Yung mga sifat ng Allah, katangian niya lahat nandito. Nababaliwala natin pero napaka-importante, napakahalaga nito mga kapatid. Minsan, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'atha rajulan fi Syria. Ibig sabihin, may isang lalaki na si Propeta Muhammad ay pinag-utusan niya ang taong ito na doon sa kanilang pakikipaglaban o doon sa lugar na saan sila pupunta. Tapos may natagpuan sila na tao na isang sahaba, katulad din nila, na lahat ng kanyang dasal ay lahat pagkatapos ng Fatiha, ang binabasa niya, Qul Huwallahu Ahad. Sa unang raka'a, Qul Huwallahu Ahad. Sa pangalawang raka'a, Qul Huwallahu Ahad. Nagdasal ng Fajr, yun ang binabasa niya. Sa luhur, okay, hindi naririnig yun. Sa Maghrib, gano'n na naman. So, lahat ng kanyang sala, ang kanyang binabasa after ng Fatiha, Qul Huwallahu Ahad. Sabi ng mga sahaba, isyada. Ano ba ito? Wala na siyang na-memorize. Ito na lang sinasabi niya, Qul Huwallahu Ahad. Sabi ng mga tao sa kanya, wala na bang kang pwedeng masabi na aya? Yan lang, lagi ka na lang dyan nagfo-focus sa Qul Huwallahu Ahad. Sabi niya, kung hindi niyo nagugustuhan ng aking pag-iimam dito sa inyo, dahil ito lang binabasa ko, wala kayong magawa dahil ito ay paborito ko at nandito yung mga katangian patungkol sa Allah. At pinarating nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang lagi niya binabasa? Itong Qul Huwallahu Ahad. Lahat ng kanyang mga sala. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, itanong sa kanya, ano ang dahilan kung bakit ito ay yan lang binabasa niya? Yun nga, sinabi nila dahil sugo ng Allah, dahil daw sa pagmamahal niya sa mga katangian at sifat ng Allah ay nandirito lahat. Ayun. Nung narinig yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin nyo sa kanya na ang taong yan ay kinalugdan at mahal ng Allah. Dahil lang sa pagmamahal sa Qul Huwallahu Ahad. Dahil lang sa pagmamahal dito sa ayan na ito. Ganito kahalaga mga kapatid ang Qul Huwallahu Ahad. Ngayon, na'ti bitafsili ma'na aw ma'ani hadhihi al-aya. Qul Huwallahu Ahad, hadha qul fi'l amr wa huwa al-madi wa huwa damir. Nakuha na natin ang ibig sabihin ng Allah. Ang Allah, ang siyang nagbigay ng kanyang pangalan ng Allah, ng ibig sabihin ng pinakataas-taas-taasan. Walang pinakamataas maliban sa kanya. Walang pinupuri, walang sinasamba, walang niluluwalhati
maliban sa pangalan na ito. Alam niyo kung tutusin, yung mga Diyos-Diyosan, magbanggit kayo ng kahit anong Diyos na sinasamba dito sa mundo na bukod sa Allah. Lahat ng mga yun, binagsagan na ang nagsabi ang mga tao. Ito, siya si Allah, ang sarili niya mismo nagpakilala na siya ang Allah. Hindi siya binabtize ng mga tao. Mama na hadil ayah, qul huwallahu ahad, sabihin mo, dahil yun nga, dumating sa kanila, Muhammad, sino si Allah? Sabihin mo, ya Muhammad, khitabun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo na siya si Allah. Siya ang Allah al-ahad. Ibig sabihin, siya ang Allah, ang Panginoon, ang Diyos, ang makapangyarihan na nag-iisa. Nag-iisa at nagbubukod tangi sa lahat ng patungkol sa pagka-Diyos. Nasa Kanya lang. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tauhidur rububiyah, na siya yung tagapaglikha, siya yung maalam, siya yung tagapanustos, siya yung nagbibigay, nag-iisa lang siya doon. At kung may nagtutustos, may nagbibigay, hindi katulad ng pagbibigay at katangian ng Allah. Allah ay makna aidan al-ma'bud, pinupuri at nilulhati at sinasamba, lianna hada huwa tauhidul uluhiyah. Ibig sabihin, nag-iisa ang Allah. Saan? Sa pagsamba sa Kanya. Kaya bawal at hindi nararapat na tayo na mga Muslim na sumamba o mag-alay o gumawa ng papuri, luwalhati o pag-aalay sa anumang nilalang, maging hayop, maging anghel, maging tao, maliban na lamang sa Allah. So siya ang Allah, ang nag-iisa sa kanyang tauhidur rububiyah, sa kanyang pagkalikha at pagka-Diyos, ang nag-iisa na siya lang ang dapat sambahin. Ba't ka nagdarasal? Para sa Allah. Ba't ka nag-hajj, nag-umrah? Para sa Allah. Ba't ka kumakatay ng hayop? Para sa Allah. Bakit ka gumagawa ng kabutihan? Para sa Allah. Subhanallah. Bakit ka tumutulong sa kapwa? Para sa Allah. Bakit ka nag-asawa? Para sa Allah. Bakit ka nagtitimpi sa asawa mo? Para sa Allah. Ba't ka nagdadala dito ng ginger? Para sa Allah. Bakit lahat ng ginagawa mo, pagsamba na nauukol lamang sa tunay na nag-iisang Diyos? Wallahi, hindi ito makikita sa ibang relihiyon. Dito lang sa Islam, Abdul Aziz. At dito rin, nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Allahu Ahad, na nag-iisa siya sa asma wa sifat. Ang asma wa sifat, ito yung mga katangian at mga pangalan ng Allah. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang mga pangalan at mga katangian. At pag kayo ay nangangailangan, fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna, fad'uuhu biha. Pag kayo ay humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay humiling kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan na nanambubukod tangi. Alimbawa, ikaw, nangangailangan ka, di ba? Pusoy, walay pera, di ba? Ang Allah al-Ghani. Sasabihin mo, Allahumma antal ghani. O aking Panginoon, ikaw ang tunay na mayaman at ako ang mahirap. Bigyan mo ako. Humiling ka ayon sa namubukod tangi sa kanyang pangalan. Humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa nag-iisa na patungkol sa kanyang mga pangalan. Malakas, maalam, sino si Allah? Humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na, o aking Panginoon, ikaw ang maalam, bigyan ako ng kaalaman. Ikaw ang malakas, bigyan ako ng lakas. Ikaw ang may kapangyarihan, bigyan mo ako ng kapangyarihan na may isagawa ko ang nanaisin kong mabuti para sa mga tao. Dahil walang lakas, walang kapangyarihan, maliban sa kapahintulutan at kagustuhan mo, aking Panginoon. Allahu Akbar. So ito ang ibig sabihin ng Qul huwallahu ahad. Sabihin mo ikaw, Muhammad. Sabihin mo ikaw Jibril. Ikaw Muslim. Ikaw Nur, ikaw Farid. Sabihin nyo sa mga tao, sino si Allah, sino ang patungkol sa Kanya? Sabihin nyo na siya ang nag-iisa sa Kanyang pagka-Diyos,
sa kanyang kaalaman, sa kanyang kapangyarihan, sa pagsamba sa kanya, sa lahat ng namubukod tangi ng kanyang mga pangalan at kanyang mga kakayahan. Dumating na naman dito, Allahu Samad. Fama ma'na samad. Anong ibig sabihin dito ng samad? Ha? Anong ibig sabihin dito ng sandigan? Ha? Siya yung inaasa sa kanya umaasa. Sandigan ng lahat usan. Allahu Samad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo, mashallah, ang ganda ng ginawa, tafsir dito ng mga pantas. Ano? Sinabi nila dito, sa buong Quran, dito mo lang makikita sa Suratul Ikhlas, ang dalawang pangalan ng sifat ng Allah na namumukod-tangi na nabuo rito. Ang pagkaisa ng Allah at pagkaisa niya na siya ang Allah sa Samad. Anong ibig sabihin ng Samad? As-Samad ay as-sayyidu yus'idu li ihtijajin nas. Ito yung tungkol sa walang nagbibigay, walang sandigan. Ano yung pangangailangan mo? Maliban sa ikaw ay nakasalalay lamang sa Kanya dahil Siya yung tunay na nagbibigay ng anuman ang kailangan na pangangailangan mo. Minsan, punta ka dun sa isang tao, bro, kailangan ko to. Sorry, wala ako. Ha, wala ka pala. So, hindi mo siya sandigan. Kasi may wala siya. Punta ka sa iba, mayroon siya. Ibig sabihin, ang sandigan ng pagkasandigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng pangangailangan ng bawat ng kanyang nilikha ay siya lamang. Ang mga ibon, sino nagpapakain? Allah. Ang mga isda sa karagatan, sino nagpapakain? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Subhanallah, dito mo rin makikita na ang tunay na pagka-Diyos ng Allah, na hindi mo pwedeng sabihin na sasabihin mong Diyos ay yung tao na o yung ninalang na ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Okay? Gawin nating very open-minded tayo. At sana walang masasaktan dahil wala tayong sinasabi maliban na lamang para pukawin natin ang ating puso't isipan. Ang pagsabi natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Diyos na tunay na nag-iisa sa kanyang mga kapangyarihan at kanyang mga kakayahan. Siya ang Allah, ang una. Wala ang lahat, nandyan na siya. At siya ang huli, at pag nahuli siya, wala nang matitira, kundi siya lang. Ngayon, banggitin mo sino ang lahat ng mga sinasamba. Lahat may pinanggalingan. Di ba? Legit. Sinong sinasamba ni mga Mahatma Gandhi? Si Buddha. Sino ang sinamba ng mga Kristiyano? Si Jesucristo. Sino ang sinamba ng lahat ng mga tao ng mga Diyos-Diyosan? O mga anghel? May mga pinanggalingan yan? Oo, mayroon silang pinanggalingan. So, hindi pa rin yung Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi katulad nila na mayroon silang pinanggalingan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang sandigan ng lahat, anumang uri ng pangangailangan ng tao, ang mga mangingisda, ang mga maalam, ang mga nagtatrabaho sa gubat, ang lahat ng anumang pangangailangan na iba't ibang uri ang pangangailangan natin. Tayo ngayon na nandito lang ngayon, iba-ibang pangangailangan natin. Hindi sawa-sawa, hindi simsim. Correct? Ito, kailangan niya pera. Ito, kailangan niya pagkain. Ito, kailangan niya trabaho. Ito, kailangan niya asawa. Oh, ito, may asawa. Gusto niya magdagdag. Di ba? So, lahat ng bawat isa sa atin, hindi pare-parehas ang pangangailangan natin. O, dito lang tayo nandito lang. Ano pa kaya yung mga iba? Sino ang nagbibigay?
Sige nga. Siya ang Allah, ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At walang pwedeng makapagbigay maliban sa Kanya. Dahil siya ang lumikha at siya ang Diyos ng lahat ng mga nangyayari dito sa mundo at alam niya, subhanallah. Lam yalid wa lam yulad. Ito. Teka lang. Ano yung patungkol kay Hesus Kristo at saka si Maryam? Kana ya'kulani ta'am. Sabi sa Quran, siya, si Maria at si Hesus Kristo ay kumain. Mal masihu Isa ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Sabi ng Allah mismo, hindi maliban na si Isa na anak ni Maria ay maliban sa siya lamang ay propeta, nakatulad ng mga naunang propeta sa kanya. At siya at ang kanyang ina, ang kanyang ina ay matutuo. Mali ang mga paratang ng mga Hudyo at ang sino mang nagbibigay ng maling paratang at paninira ng puri kay Maria. Dahil siya ay siddiqa, makatotohanan, puro at Birhing Maria, wala siyang nagawang kasalanan nang nagkaroon ng bahid ang kanyang pamilya. Kana ya'kulani at-ta'am, at sila ay kumakain. Ang Diyos ay hindi kumakain dahil hindi nangangailangan. Kasi kung Diyos siya na kumakain, wag mong sabihin Diyos. Kasi katulad mo na tao na kumakain. Bakit ka kumakain? Para mabigyan ng lakas. Kasi kung di ka kumain, patay. Mamatay ka, mawalan ka ng lakas. Di ba? So ang Diyos, sasabihin mo kakain ng Diyos. Sasabihin mo rin na ang Diyos ay siya ay ipinanganak. Ito, babalik tayo dito. Nagkatawang tao? Hindi. Wala siyang katulad. Ito, lam yalid wa lam yulad. Ang sabi dito ni Qurtubi sa tafsir niya, lam yalid wa lam yulad, hindi siya nanganak at hindi siya manganganak. Lianna kullu may yulad sayamutun wa kullu may yamutun sayuwarrithuna. Ganda yung tafsir niya doon, no? Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nanganak. Mali ang sinasabi ng mga iba na mga tao na ang Diyos ay nagkasiping o nagkaanak siya kay Maria. Waliyaudu billah, astagfirullah. Paano nila nakayanan na sabihin yun? Dahil sabi, ang sino mang lahat ng ipinanganak ay mamamatay. Lahat ng ipinanganak, mamamatay. Lahat. Lahat ng nabigyan ng buhay, mamamatay. So ngayon, ang Diyos, sasabihin mong ipinanganak? Uy, nanganak ang Diyos, ang bugtong anak ni Maria. Siya Maria na Diyos ni mo, na Diyos Ginoo ginamos. Gagawin mo yun? Bro, astagfirullah, na nagkaroon ka ng anak, na ipinanganak ka ang Diyos, na bugtong anak ng Diyos. Walam yulad, at hindi siya manganganak. Dahil kung manganganak siya, kailangan ng mga ipinanganak, ayon dun sa tafsir, ay yung lahat ng ipinanganak mamamatay. At yung lahat ng mamamatay ay magkakaroon siya ng yuwarrith. Alam niyo yung yuwarrith? Yuwarrithuna. Yung magkakaroon siya ng mapag-iwan ng yaman. Ano tawag doon? Magkakaroon ng mana. Ang lahat ng namatay, magkakaroon siya ng mana. Sino? Lalo na kung ang magulang niya mayroon silang lupa o mayroon silang napag-iwanan, di ba? Kahit sino. Pag namatay ka, mayroon kang mamanahin. Ano? Kung may naiwan ng magulang mo. Kung wala silang naiwan, wala kang makukuha. So napakaganda explain doon. Ibig sabihin, siya ang Allah
na hindi kailanman at mali ang inyong mga paratang, na siya ang Diyos na nanganak at siya rin ay nagkaanak. Kasi isipin mo, yung tanong ng mga Hudyo, Hada huwa Allah wa khalqullah, faman khalaqallah, yan ang Allah at ito ang nilikha ng Allah. Ngayon Muhammad, sino ang lumikha sa Allah? Wala. Wag dumating ang patanong mo sa katulad ng mga yan kay masira lagi ang imong kasi kung sabihin mo na may lumikha sa Allah o may lumikha sa Diyos, yun ang Diyos na sasambahin mo. Hindi siya. At walang katapusan. Nakita nyo? Siya ang walang simula dahil siya ang simula ng lahat. Nakuha natin sa hadith nung una na siya ang Allah na nandyan na bago pa likhain ang lahat ng mga nasabi. Ang ars, ang kursi, ang ang tubig at ang panulat, ang tao, ang impyerno, ang paraiso, ang mga anghel, ang mga engkanto, ang lahat ng nandito sa mundo, bago pa ito malikha, nandyan na ang Allah at walang lumikha sa Kanya dahil siya ang tagapaglikha. Ngayon, sinasamba ko ito. Napakaganda, napaka-cute. Ginawa nila, saan? Nilagyan ng mga kuwan. Barnes, ganyan. Kahit saan ko dalhin. Diyos ko. Alam mo, subhanallah. Nakakamanga. Sino ba yung naging estudyante ko na nag-Muslim daw yung magulang niya? Nagbaha daw bro sa kanila, Abdul Rashid. Nung nagkabaha sa kanila, sa may Marikina yun eh. Kasi mababa sa Marikina, di ba? Bahang-baha. Yung mga nila, lahat pinagkukuha. Pero yung lola daw niya, yung nanay niya, kinukuha niya yung santo. Yun ang hinaalagaan niya. Mga anak, sige, iligtas natin ang santo. Sabi ng mga anak niya, Nay, iwanan mo na yan dyan. Ilibig mo na yan dyan. Makarma. Diyos natin ito. Diyos yan? Na ikaw ang mag-aalaga sa Diyos mo? Hindi ba ang Diyos siya ang mag-aalaga sa atin? Ngayon na ba tayo? Anong kung Diyos yan? Wallahi, iwan mo yan dyan. Malulunod na yan. Hindi yan gagalaw. Wala yan. Walang buhay yan. Hindi yan Diyos, inay. Maawa ka sa sarili mo. Wallahi, nagising daw yung matanda. Sa oras na yun, pagkatapos ng baha, parang nagising siya, nag-Muslim. Sa gabay ng Allah. Ang Diyos ay hindi mo aalagaan. Hindi mo papakainin. Dahil siya ang nagpapakain sa atin at siya ang nag-aalaga sa atin. Ngayon, pilosopo ka, sasabihin mo, kung Diyos yan na sinasabi mo na hindi siya dapat sambahin dahil siya ay laging sinasamba at maski walang pumuri sa Kanya, nananatili siyang Diyos na ganyan, na pinakamayaman sa lahat ng pagpuri at pagsamba sa Kanya, bakit Kanya pinutusan na sambahin siya? Dahil ito'y habag at awa niya sa iyo, bro. Ang awa at habag niya sa iyo, bro, ay ikaw ay para mailigtas na katotohanan at makapasok sa paraiso. Ngayon mga kapatid, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Marami nagbabasa dito, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mali yun. Kufuwan, kuf hadap, yung patay, sukun, la. Kailangan kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Okay mga kapatid, basahin natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mga kapatid, ito yung sandigan na siya ang kinakailangan natin lahat nakasalalay sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
at wala siyang kaparehas sa lahat. Kaya ang ibig sabihin nito, ang sinumang mga Diyos-Diyosan na hindi si Allah, wallahi hindi Diyos yun. Nagpapatunay na ang tunay na Diyos na siya ang Allah. Kristiyano ka, Hudyo ka, magpagtambal sa Allah, tanggapin mo o hindi, sino ang lumikha sa iyo, sino ang lumikha sa mundong ito, ang hangin at buwan na tinatama sa mo, pagkain, lahat, siya ang Allah na lumikha sa iyo, lumikha sa atin lahat. Bago ka pa mamatay, tuklasin mo na, magbago na at magbalik loob sa tunay na nag-iisang Diyos. Alhamdulillah sa gabay sa atin ng Islam, sa gabay sa atin ng ating tagapaglikha. Alhamdulillah sa pamamagitan nito mga kapatid, alhamdulillah nakuha natin ang patungkol sa Qul Huwallahu Ahad. Pag binabasa mo ito, tandaan mo anong ibig sabihin nito, na siya ang sandigan ng lahat. O ibig sabihin, walang makakatulong sa pangangailangan mo maliban sa Kanya. Dahil as-samad, siya yung nagtutustos, nagbibigay at sandigan. Walang ibang pwedeng panandig ka maliban sa Kanya. So siya lang ang dapat sandigan mo. Hindi tao at kahit sino. Hindi. Siya ang Allah na nag-isa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.